Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ako sa matagal ng tagapakinig ninyo at palagi akong nakatutok sa mga kwento nyo tungkol sa kababalaghan. Dahil doon, naisip ko na panahon na rin para ibahagi ko ang karanasan naming hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring nagpatunay sa akin na minsan ang isang simpleng babala ay maaaring maging tanging sagot para mailigtas ang buhay mo at buhay ng buong baryo laban sa mga aswang. Opo, totoo po ang inyong narinig. Pinagtangka ang guluhin ng mga aswang ang baryo namin. Mabuti na lang po at may naging bayani sa baryo namin. Pakinggan niyo po ang aking kwento para malaman ninyo kung paano namin napagtagumpayan ang laban. Ako po si Coco at ito ang aking kwento. Mama, may naririnig po akong kumakalabog sa labas. Baka naman anak, pusa lang yon. Pusa lang po yun? Bakit po parang mabigat? Tapos parang may narinig din po akong mga bulong. Ano ka mo? Bulong? Wala yun. May mga taong nag-uusap lang sa paligid. Kaya may narinig ka. Mas mabuti pa matulog ka na anak. Huwag mo nang intindihin kung ano ang tunog na yon. Sige na, matulog ka na. Isang malakas na buntong hininga ang narinig ko. Galing yon kay Terdy. Tapos ay saka siya tumingin sa bintana at kay Mama. Muli niya itong kinalabit. Mama, ayoko pa pong matulog eh. Hindi pa po ako inaantok. Ha? Bakit naman? Mainit po kasi. Kanina pa nga po ako pinagpapawisan oh. Hindi naman maalinsangan ha. Teka, baka naman nilalagnat ka anak. Hinawakan ni Mama ang noo ni Terdy. Oh, wala ka namang sakit ah. Alam ko na. Siguro hindi ka na naman naligo kanina, no? Hindi nga po. O kaya naman pala Maligo ka kasi araw-araw, anak, para maginhawa at presko ang katawan mo. Sige po, Mama. Ay, siya nga po pala. Pwede po bang ikwento niyo po ulit sa akin yung kwento po tungkol po kay Noah at sa matinding baha na nangyari noon? Ha? Tungkol kay Noah? Aba, paulit-ulit na lang tayo, anak. Opo, favorite ko po kasi yun eh. Nang marinig ko yun, ay napailing ako. Agad kong itinakip ang unan ko sa aking tenga. Tiyak na maiinis na naman ako dahil nagsasawa na rin ako sa kwentong yun. Halos makabisado ko na rin kung paano ito ikwento ni Mama sa kapatid ko. Hay nako, o sige. Alam ko namang hindi ka titigil hanggat hindi ako nagkikwento. Ang kwento ni Noah anak ay tungkol sa malaking baha na pinadala ng Panginoong Diyos para linisin ang buong mundo. Mama, bakit po ganon? Bakit kailangan pong linisin po ang mundo? Ganito kasi yun anak. Noon, ang dami-daming gumagawa ng masasama. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Nag-aaway sila, nananakit at walang pakialam sa kapwa at wala ring pagmamahal. Masasama pala po yung tao dati. Siguro po, parang sila po yung mga bully sa school. Oo, parang ganon. Pero mas malala at mas masama. Hindi sila marunong magmahal. Kaya masakit man, kailangan na talagang i-reset ng Panginoon ang mundo. Mama, bakit po ganon? Ano ba naman yan, Terdy? Ang ingay-ingay mo naman. Di ka nalang makinig kay Mama nang matapos na yung pinapakwento mo. Gabing-gabi na oh. Gusto ko na matulog. Ay, sorry kuya. Pero pwede ka namang matulog habang nakikinig kay Mama eh. Paano nga akong makakatulog
Naiirita na nga ako dyan sa kakulitan mo. Ang ingay-ingay mo pa. Coco, hinay-hinay naman ang bibig mo. Bata pa ang kapatid mo. Natural na maging makulit. Abay, pagpasensyahan mo na. Pagpapasensyaan na naman. Sumusobra na nga yan eh. Sorry na po, kuya. Tumahimik na lang ako. Wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi yon. Dahil kung sasabat pa ako, baka pagalitan na naman ako ni Mama. Kaya naman, nagtakip na lang ako ng unan at nagtalukbong ng kumot nang magsimula na ang kwento. O sige na. Simulan na natin ang kwento, ha? Noon, ang Panginoong Diyos ay nagpasyang wasakin ng mundo dahil sa kasamaan ng mga tao. Tinawag niya si Noah at inutusan ito na gumawa ng isang malaking arko o barko para iligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop mula sa malaking baha. Kung masama po yung mga tao nun, Mama, kaya po sila nabaha, paano po? Kung may masama din dito sa paligid ngayon, babahain din ba tayo? Hindi, anak. Kasi nangako na ang Diyos kay Noah na hindi niya na muli pang lilipulin ang mga tao gamit ang baha o tubig. Yung rainbow ang nagsisilbing paalala ng Panginoong Diyos sa kanyang pangako. Paano po kung parusahan po tayo sa ibang paraan? Ano ba, Terdy? Ang kulit-kulit mo. Wala na ngang ganyan ngayon. At kung meron man, ikaw ang mauuna dahil sobrang daldal mo. Coco, ano ba yung bibig mo? Bakit ganyan ka magsalita sa kapatid mo? Hindi dapat ganyan. Nung maliit ka pa, makulit ka rin. Pero tiniis kita. Kapag nagsasalita ka ng ganyan, ay Diyos ko, para kang hindi kuya. Mama naman kasi, di pa ba niya kabisado yun? Paulit-ulit na po siya eh. Nakakapagod na po. Masakit na nga po sa tenga eh. Alam ko, Coco, anak. Pero hindi tama ang ganyang asal mo. Tularan mo ang ate mo. Nung bata ka pa, mas makulit ka pa kay Thirdy. Pero ni minsan ba, naranasan mo mapagalitan ng ate mo? Hindi naman, hindi ba? Opo. Kaya nga sana ikaw din. Maging ganun sa nakababata mo kapatid. Kapag hindi mo yan binago, yung pagiging masungit mo, aba, baka mamaya niyan paglaki nito, matuto siyang labanan ka. Gusto mo ba yon? Ayoko po. Napansin kong nakatitig sa akin si Terdy. Tapos, ay yumuko. Mama, alam mo ba minsan kapag wala ka dito sa bahay, ganyan palagi si kuya. Palagi niya akong pinapagalitan. Bigla akong napalingon sa kanya. Halos malaglag ang pangako. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya akong isumbong. Grabe ka naman, Terdy. Di naman kita pinapagalitan eh. Pinagsasabihan lang kita. Sobrang OA mo naman magsumbong kay Mama. Hindi ako OA ah. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Palagi kang nagagalit kapag nag-iingay ako, tapos kapag naglalaro ako, sumisigaw pa po siya, Mama, tapos ako po ang palagi niyang inuutusan na maghugas po ng pinggan. At kapag hindi ko po ginagawa, inaambahan niya po ako ng pamalo. Coco, anak, totoo ba yon? Ginagawa mo ba yon kapag wala ako? Hindi ko po siya sinisigawan, Mama. Sinasabihan ko lang po siya kasi ang kulit-kulit niya talaga minsan eh. Tapos, tama na, Coco. Hindi tama yung ginagawa mong yan, ha? Hindi porket mas matanda ka, may lisensya ka nang para pagalitan siya. Kausapin mo ng maayos ang kapatid mo. Hindi yun lagi ka nakasigaw. Hindi na nga po ako sumisigaw eh. Huwag kang sinungaling, ha? Naniniwala ako dito sa kapatid mo. Kanina nga lang nakita ko kung paano mo siya sungitan. Hindi dapat ganon. Yan na naman. Magsisimula na namang manermon si Mama. Si Terdy na naman ang kinampihan niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o malungkot. Para kasing kahit na anong gawin ko, mali sa mata ni Mama. At kapag may nagawa naman akong tama, hindi naman napapansin. Minsan, naiisip ko na mas mahal talaga nila si Terdy kesa sa akin kasi siya palagi ang pinapaboran.
Tapos kapag ito ang may kasalanan, hindi naman ito pinapagalitan. Ganon din si Ate Isay. Ako lang talaga yung palagi nilang pinapagalitan. Napakagatlabi ako. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko yon. Nakatitig lang ako sa saig at nakinig sa patuloy na paninermo ni Mama. Sa huli, tumahimik na lang ako. Di ba, Coco anak? Ay ayaw mo sa bully, di ba? Opo, Mama. Kung takot ka sa bully, bakit nagiging bully ka minsan? Sa mismong kapatid mo pa. Hindi ako umimik nang sabihin niyo ni Mama. Sumimangot na lang ako. Tapos ay napatingin kay Terdy. Nakita ko ang kakaiba niyang reaksyon. Hindi ito nakangisi tulad ng aking inaasahan dahil nanalo na naman ito sa argumento. Pero nakita ko na malungkot siya. I'm sorry po. Hindi na po mauulit, Mama. Ngumiti ang mama ko nang marinig yon. At pagkatapos ay ipinagpatuloy na nila ang kwentuhan. Samantalang ako, muli akong nagtalukbong ng kumot at wala naman akong choice kundi ang makinig sa kanilang dalawa. Bakit po si Noah ang pinili po ng Panginoon noon, Mama? Sa mata kasi ng Panginoong Diyos, si Noah ay isang matuwid na tao. Kahit anong ipagawa ng Diyos sa kanya, ay ginagawa niya ito. Marami ng masyadong kasalanan ng mga tao noon, anak. At hindi na sila sumasampalataya sa Panginoon. Para po palang dito, Mama. Simula po ng payagang magpatayo po ng mga pasugalan dito sa baryo natin, wala na po halos nagsisimba sa lumang simbahan doon po sa may burol, na dati naman po ay pinupuntahan po ng maraming tao dahil po sa mga himalang nangyayari. Baka kasalanan na po ang mga tao dito sa atin, Mama. Anak, huwag kang nagsasalita ng ganyan. Baka mamaya ay may makarinig sa'yo. Aba, siguradong magagalit sila. Bakit naman po sila magagalit? Totoo naman po yun, di ba? Ngayon, saka na lang po sila nakakaalalang umakyat po ng burol kapag may mga problema po sila o kung may mga sakit po sila. Kagaya po ni Kapitan Joe. Nung nagka-cancer po ang anak niya, panay po ang simba niya. Tapos, paluhod pa po kung lumapit po sa altar. Pero nung gumaling na po yung anak niya, ayun, para pong nakalimutan niya na po si Papa Jesus. Hindi po ba? Siya pa nga po yung nanguna po sa pagpapatayo po ng sugalan po dito sa atin. Bigla kong inalis ang nakatalukbong na kumot sa akin at napatingin kay Terdy at kay Mama. Hindi ako makapaniwala na masasabi yon ng isang 10 taong gulang na bata. Para kasing matanda na kung makapagsalita. Walang preno at walang takot. Ay nako, Terdy anak. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Okay, sige, ganito na lang. Kapag may napapansin ka sa mga taga rito, hayaan mo na lang sila, ha? Yung ganitong usapan, yung tungkol kay Kapitan Joe, huwag mo na sanang sasabihin sa iba. Kasi hindi lahat ng bagay ay maaari mo sabihin ng harapan o diretsahan. Lalo na kung ikasisira yon ng isang tao. Hindi ko naman po sila sinisiraan Saka, nagtanong lang naman po ko kung bakit ganito na po ang nangyayari po sa baryo natin. Naiintindihan ko yon, anak. At maganda na nagtatanong ka. Pero kasi yung mga tao dito sa atin, may kanya-kanya silang pinagdadaanan at hindi natin alam kung bakit sila nagbago o bakit sila gumagawa ng mali. Pero po ang mali ay mali, Mama. Alam niyo po, pag dumating po yung dilubyo dito sa baryo, hindi ko po sila tutulungan para walang masama na maligtas. Anak, hindi ganun yon. Oo, tama ka. Ang mali ay mali. Pero hindi natin pwedeng suklian ng kadamutan at kasamaan ng masama. Kung may dumating man na sakuna o anumang pagsubok, hindi pwedeng piliin lang natin kung sino ang tutulungan. Kasi mga tao pa rin sila, kagaya natin. Mahirap po sila tulungan, Mama. Paano po kung sila pa po ang maging dahilan ng kapahamakan po natin? Hindi naman siguro, anak. Ay naku, ikaw talaga kung ano-ano ang naiisip mo.
Kung may pagkakataon na kailangan nating tumulong, tutulong tayo anak. Bakit po si Noah, Mama? Hindi niya po pinagbuksan ng pinto yung mga tao pong makasalanan. Bakit hindi niya po pinapasok? Di ba? Ang laki naman po ng arko niya. Anak, hindi naman si Noah yung may gustong isara ang arko. Ang Diyos mismo ang nag-utos sa kanya noon na isara na ito. Tapos na kasi yung pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Si Noah at ang pamilya na lang ang naniwala at sumunod sa babala niya. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kasalanan din ng mga tao yung nangyari sa kanila? Ganun po ba? Oo anak, ganun nga. Maraming beses na nasinabi ni Noah sa mga tao noon ang tungkol sa babala ng pagbaha. Sinabihan niya mga tao na magsisi na at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob na sa Panginoon. Pero walang sumunod, walang naniwala. Bagkos, pinagtawanan lang nila si Noah. Kaya nung dumating na yung baha, hindi na siya ang may hawak ng desisyon, kundi ang Diyos na. Hindi na sumagot si 30. Medyo na-curious ako kung bakit kaya inalis ko yung talukbong sa aking ulo. Tinignan ko siya. Biglang nabaling ang paningin niya sa may bintana. Tapos yung mukha niya, parang gulat na gulat. Oh, bakit bigla yatang natahimik ka? Mama, may nakikinig po sa usapan natin. Pinapanood niya po tayo kanina pa. Ayun po oh. Bigla kong kinilabutan nang ituro ni 30 ang bintana namin. Dahan-dahan akong tumingin sa direksyong tinuturo niya. Sa may gilid ng bintana, napansin ko na para bang may anino nga doon. Hindi gumagalaw. Saan anak? Wala naman akong nakikita. Meron Mama, ayun po oh. Nakatayo lang po siya. Nakasilip po yung mapupula niyang mga mata. Hindi niyo po ba siya nakikita? Ay nako Coco, tigilan mo na nga yan. Tinatakot mo na naman kami ni Mama eh. Hindi ko po kayo tinitakot. Totoo pong may nilalang po na kanina pa po nandyan po sa may bintana. Totoo bang may nakikita ka, 30 anak? Hala, ano ba yan? Huwag niyo pong sabihing maniniwala po kayo sa kanya, Mama. Kaya namimihasa po yan eh, kasi kinukonsinti niyo po eh. Manahimik ka nga dyan, Coco. Tinatanong ko na maayos ang kapatid mo. Huwag kang sabat ng sabat. Sige anak, sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Mama, maitim po siya na nilalang. Tapos po, mapupula po ang mga mata niya na nakasilip po. Nakahawak din po siya dyan sa may bintana natin. Mabalahibo po yung mga daliri niya. Tapos po ang tutulis po ng kuko. Pagkarinig ko nun, ay agad na tumayo si Mama. Diretso siyang lumbas ng kwarto namin. Tapos pagbalik niya, hawak na niya yung garapon ng asin. Tahimik lang niyang binuksan. Tapos tinapunan niya ng asin ang bintana. Matapos niyang gawin yon, biglang umalog yung bintana. Kasabay ay may narinig kaming malakas na pagaspas ng parang malalaking pakpak ng ibon na bigla na lamang lumipad, papalayo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa matinding kilabot. Pero pinilit kong kumalma. Sabi ko sa sarili ko, baka naman nagkataon lang na may dumaan na panggabing ibon. Hindi naman din imposible na may mga maligaw na malalaking ibon o uwak. O di kaya ay may panggabing ibon sa baryo, lalo na at napapalibutan kami ng kagubatan. Samantala si Mama naman, sigurado ko na kinukonsinti lang niya at pinagbibigyan niya ang kapatid ko kasi paborito nga niya talaga yon at ayaw niyang ma-stress. Wala na po siya, Mama. Umalis na po. Sigurado ka ba anak? Opo Ma, wala na po talaga. Umupo si Mama sa tabi niya. Hawak pa rin yung garapon ng asin. Kita sa mukha niya na nag-iisip siya pero pinipilit na maging kalmado para siguro hindi kami kabahan. Teka anak, anong nilalang kaya ang nakita mo? Hindi ko po alam, Mama eh. Saan galing yon? Sa gubat ba? Hindi po. Saan? Dito lang po, sa baryo natin. Ano ka mo dito? Aba,
Paano nangyari yon? Hindi ko po alam eh. Basta meron daw pong nakapasok dito sa baryo na masama pong nilalang. Saka may kinalaman daw po yung sugalan. Yung sugalan? Teka, sino ba nagsasabi sa'yo ng mga bagay na yan? Yung pong bumubulong sa akin kanina pa. Ano ka mo? Mama, ang sabi po niya, madami daw po silang nandito sa baryo. Nagpapanggap po silang ordinaryong tao. Nakakahalubido po natin sila sa araw-araw. Teka, hindi ko maintindihan, anak. Pero nakakakilabot naman yung sinasabi mo sa akin. Sila daw po ang magbibigay ng dilubyo dito sa baryo natin, Mama. Marami daw pong mamamatay. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit nagsasalita ng ganito ang anak ko? Hindi po ako, Mama, yung nagsasabi. Yung bulong po. Maniwala daw po kayo sa akin. Tapos, kailangan daw po nating mag-ingat. Huwag po magtitiwala kahit kanino. Kahit daw po sa mga dating kakilala. Kung totoo man yan, anak, maaari mo ba silang pangalanan kung sino-sino sila para maiwasan natin? Malalaman daw po natin sa takdang panahon. Sa takdang panahon pa? Pero bakit naman? Ano pong bakit, Mama? Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo, anak. May mga bagay lang talaga na hindi ko maintindihan sa ngayon. Medyo tumaas ang kilay ko nang sabihin niyo ni Mama. Hindi ako makapaniwala na magagawa niyang paniwalaan ang kalokohang pinagsasasabi ng kapatid ko. Kasi kapag ako ang nagsasalita ng kahit na ano, kahit kay Mama, totoo man o hindi, ay hindi niya ako pinakikinggan o madalas ay ayaw niya akong paniwalaan. Nagtataka tuloy ako kung ano ang meron sa kapatid ko. Kung bakit gano'n na lang ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Mama. Alam mo, mabuti pa'y matulog na tayo, anak. Malalim na ang gabi. Magpahinga na tayo. Bukas na lang natin pag-usapan ulit to, okay? Sige po, Mama. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang sabihin nilang parehas yun. Sa wakas, tapos na sila. Makakapagpahinga na ako. Makakahinga na rin ang utak ko at tenga ko sa paulit-ulit na kwento. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nahiga na din sila sa kama at pinilit kong pumikit ang aking mga mata. Kinabukasan paggising ko, nakita ko si Mama na nagmamadali na naghahanda ng pagkain para sa amin. Maayos na din ang kanyang itsura. Naalala ko na araw pala ng labada niya kila Aling Kuring. Agad akong lumabas ng kwarto nang tawagin niya ang aking pangalan. At habang kumakain kami, panay ang bilin niya sa amin. Mga anak, wag na muna kayong lalabas ng bahay, ha? Wag na muna kayong gagala. Hindi pa kasi natin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng nangyari kagabi. Kaya kailangan nating mag-ingat. Sigurado kong mapanganib sa labas ngayon. Opo, Mama. Hindi po ako lalabas. Dito lang po ako sa bahay, promise. Ikaw, Coco, naiintindihan mo ba ang bilin ko sa'yo? Opo, Mama. Hindi po ako lalabas tulad po ng sinabi niyo. Mabuti naman, mga anak. Salamat naman at nakikinig kayo. O sige na, kain ng kain. Matapos mag-agahan, ay mabilis nang lumabas si Mama. Pagkaalis niya, agad kong kinumpronta si Terdy. Ikaw kasi, kung ano sinasabi mo kay Mama kagabi, yan tuloy, hindi tayo pwedeng lumabas. Kuya, sinabi ko lang naman po kay Mama kung ano po yung nakita ko eh. Nakita mo o inimbento mo? Huwag ka nga, Terdy. Pasikat kan talaga no? Hindi ako pasikat, no? Pasikat ka kaya? Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo kay Mama eh. Pa-epal ka pa. Tapos ngayon, ako ang magdurusa dahil sa kadaldalan mo. Ay nako, nakakainis ka talaga kahit kailan. Kuya, bakit ka ba kasi nagagalit sa akin? Nagagalit ako kasi may laban kami ng basketball mamaya. Paano ako lalabas? Pinagbawalan na tayo ni Mama. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin yung basketball na yon. Sorry, Kuya. Hindi ko naman po gusto na hindi ka makalaro eh. Basta. Nakakabwisit ka palagi. Agad ko siyang tinalikuran. Pagkasabi ko nun, inis na talaga ako. Nag-walk out ako.
Pero ang nakakainis, sumunod siya sa akin. Kuya. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Ay naku, tigilan mo nga ako, Thirdy. Pwede ba wag mo akong sundan? Naiinis ako sa'yo. Sorry na kuya, huwag ka na magalit sa akin. Babawi na lang po ako sa'yo. Babawi ka? Sigurado ka ba dyan, ha? Opo kuya, sabihin mo lang kuya sa akin kung anong gusto mo. Basta, huwag ka na magagalit sa akin ha. O sige, ganito na lang. Hayaan mo kung umalis mamaya. Maglalaro ako ng basketball. Tapos ikaw, habang nandito ka, maglinis ka ng bahay. Gawin mo lahat ng utos ni nanay. Mag-igib ka ng tubig at maghugas ka ng mga plato. Naiintindihan mo ba? Yun lang po ba? Sige po, ako pong bahala doon. Basta huwag ka na magagalit sa akin kuya ha. Oo, sige, hindi ako magagalit. Basta, behave ka lang. Saka, huwag kang magsusumbong para bati na tayo, okay? Opo kuya, bati na tayo. Tumalikod na siya at nagsimulang gawin ang inutos ko. Ilang sandali pa, may tumawag na ng pangalan ko galing sa labas. Tinatawag na nila akong maglaro ng basketball. Agad akong nagbihis ng damit at saka lumabas ng bahay, papunta sa plaza. Nagsimula kami maglaro. Masayang masaya ko dahil lamang na lamang kami sa aming mga kalaban. Nawala na sa isip ko ang kapatid kong si Thirdy. Natapos ang laro na kami ang panalo. Samantala, habang nagpapahinga kami sa may gilid ng basketballan, may nakapansin sa amin na biglang tila dumilim ang langit. Pagtingin ko sa itaas ay may grupo ng mga uwak na lumilipad. Ang dami nila. Yung iba, lumampas lang, pero yung iba, bumaba at dumapo sa mga puno. Natahimik ako nang makita ko yon. Kakaiba ang kanilang itsura. Mukha silang mga uwak, pero mapulang-mapula ang kanilang mga mata. Tapos ay medyo mas malalaki ang kanilang mga tuka. Hindi mapakali ang kanilang mga ulo. Para bang may tinitignan sa bawat isa sa amin. Matatalim ang kanilang mga mata. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Pero yung mga kaibigan ko, parang wala lang sa kanila. Parang natutuwa pa nga sa presensya ng mga kakaibang ibon. Isa sa aking mga kalaro ang biglang lumapit doon sa puno. Sinigawan niya ng malakas at pinagtawanan niya ang mga uwak. Hanggang sa bigla na lamang may lumipad na uwak pabulusok sa kanya. At nang maabot na siya, pinagtutukan nila ito hanggang sa magkasugat-sugat ang katawan niya. Sigaw siya ng sigaw dahil sa labis na takot. Wala kaming magawa. Sinubukan namin bugawin yung mga ibon pero hindi sila natitinag sa gusto nilang gawin. Mabuti na lang at dumating si Mang Roger. Matapos ang ilang sandali. Lumayo kayo mga bata! Dalian nyo! Layo! Agad na lumayo ang mga bata. Nakita ko siyang umusal ng dasal. At nang matapos, kumuha siya ng patpat at sinimulang paggampasin ang mga dumadapo pang mga uwak sa katawan ng aking kalaro. Mabuti na lang at maya-maya, nilubayan na din siya ng mga ibon. Pero pagkatapos nun, hindi pa pala tapos. Sa iba't ibang parte ng baryo, narinig namin yung mga nakakakilabot na sigawan. Tapos ay may mga tumatakbong mga tao papunta sa barangay hall at sinabing inatake sila ng mga ibon. Marami ang humingi ng tulong. Mga bata, umuwi na kayo, sige na! At huwag muna nalabas ng bahay. Mang Roger, ano po nangyayari? Coco, andito ka pala. Kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Medyo nagulat lang po ako sa nangyari. Kaya nga nakakagulat talaga to. Hindi ko malaman ang dahilan kung bakit naging violent bigla ang mga uwak na yan. Teka, nanay mo ba? Nasaan? Wala po siya eh. Naglabada po sa kabilang baryo. Ano? Wala nanay mo sa inyo? Si Terdy, sino kasama niya kung nandito ka? Isinama mo ba siya? Hindi po. Nasa bahay lang po siya. Narinig ko siyang napamura ng mahina. Si Mang Roger ay matagal nang nanliligaw sa mama ko. Kaya naman, matindi ang naging pag-aalala nito nang malaman na walang kasama si Terdy sa bahay. Tapos ay nagkataon pa namang
may umatake na mga uwak. Bakit mo iniwan ang kapatid mo sa bahay niyo na mag-isa lang? Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko, para akong nasakal sa leeg dahil sa matinding kaba. Kumilos kagad si Mang Roger. Hinawakan niya ang braso ko ng maigpit at agad akong hinila. Naglakad kami, pauwi. Bilisan mo! Kailangan natin puntahan kagad ang kapatid mo. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Habang naglalakad kami, tumitingin-tingin pa siya sa langit. Kaya pala mula nung gabi, hindi na ako mapakali. Mainit na mainit ang pakiramdam ko at di ako makatulog. Yung pala, may mangyayaring ganito. Ano po ba yung mga yun, Mang Roger? Hindi ko pa alam sa ngayon, iyo. Kakaiba ang mga ibon na yon. Meron akong hinala. Pero kailangan ko munang makasigurado para alam ko kung ano ang gagawin ko. Samantala, malapit na kami sa bahay. Mas binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bakuran namin. Terdy! Terdy! Walang sumagot. Tahimik ang buong bahay namin. Nagkatitigan kami ni Mang Roger. Mabilis kong binuksan ang pinto. Diretso kami sa sala, pero wala siya roon. Tumuloy kami sa kusina, pero wala rin siya doon. Terdy, nasan ka ba? Terdy! Wala pa ding sumagot. Doon na ako nag-alala ng labis. Mang Roger, tulungan niyo po akong hanapin ang kapatid ko. Malalagot po ako kay Mama kapag may nangyari pong masama sa kanya. Huwag ka mag-alala, Coco. Sige, hahanapin ko siya sa bakuran niyo. Lumabas na si Mang Roger. Sinundan ko siya kagad. Halos hindi ako makahinga at panay ang dasal ko na sana makita namin kagad ang kapatid ko. Tinignan namin siya sa may poso, tapos dun sa likod, sa gilid ng bahay at pati sa may ilalim ng puno ng bayabas kung saan siya madalas na naglalaro. Ngunit wala talaga. Diyos ko, ano ba yan? Nasaan na ba ang batang yun? Napakapasaway naman kasi. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Halika. Doon muna tayo sa loob ng bahay nyo. Pagkabalik namin sa loob ng bahay, ay bigla kong nilingon ang kwarto namin. Mabilis akong naglakad papalapit doon. Dahan-dahan kong binuksan ang doorknob. Pagbukas ko, bigla kong napahinto. Nakita ko si Terdy. Mahimbing itong natutulog. Bumalik ako sa sala at tumabi kay Mang Roger. Diyos ko, Mang Roger. Nandun lang po pala siya sa kwarto. Natutulog po pala. Aba, di mabuti naman kung ganun. Salamat at okay lang siya. Kaya nga po Grabe, nag-alala talaga ako ng gusto. Akala ko po kung saan na po napadpad o kaya kung baka may nangyari ng masama sa kanya. Ganun talaga. Siyempre, iniwan mo siya mag-isa dito Kaya talagang kakabahan ka. Napatingin ako sa mukha ni Mang Roger. Seryoso ang kanyang mukha. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Napayuko ako. Alam kong mali talaga ang ginawa ko at nakukonsensya na ako. Alam mo, ikaw ang kuya. Kaya malaki ang responsibilidad mo sa kapatid mo. Lalo na at wala ang mama mo dito. Dapat hindi mo siya iniwang mag-isa. Paano kung halimbawa may nangyari talaga sa kanyang masama? Sinong hihinga niya ng tulong? Wala, di ba? Kasi iniwan mo siya. Pasensya na po. Hindi ko na po uulitin, Mang Roger. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya. Mamaya pagising ng kapatid mo, sa kanya ka humingi ng sorry. Tumango ako. Yung mukha niya, seryoso pa rin. Tama po kayo. Pero kasi... Alam ko, gusto mo rin mag-enjoy. Bata ka pa. Pero tandaan mo, may umaasa sa'yo dito sa bahay. Si Terdy. Maliit pa yan. Wala siyang ibang lalapitan kundi ikaw lang at ang mama mo. Pag wala si mama mo, ikaw ang haligi sa bahay na to. Kaya kung may gagawin ka man, sana bago mo siya iwan, siguraduhin mo muna, laligtas siya. Napayuko ako. Tinamaan ako sa mga sinabi niyang yon. Patuloy pa rin siya sa pangangaral sa akin at ako, patuloy lang ako na nakikinig. Hindi ko sinasabing bawal kang lumabas o maglaro. Pero sana gawin mo lang yon kapag kampante ka na nasa ayos ang kapatid mo. Aba, tao din yan.
Natatakot at nangangailangan ng kasama. Masakit isipin kung mapapahamak siya dahil lang sa simple na pagkukulang. Tama po kayo, Mang Roger. Pasensya na po talaga. Yan ang gusto ko. Yung marunong makinig at natututo. Alam mo, Coco, ang pagiging kuya, simple lang ang ibig sabihin niyan eh. Ikaw ang dapat na nag-aalaga kay Terdy. Ikaw yung mas nakakatanda. Kaya ikaw ang magiging gabay niya. Kahit minsan may gusto kang gawin, uunahin mo muna siya at sisiguraduhin na okay siya. Hindi ko sinasabing bawal kang mag-enjoy ha. Pero dapat, lagi mong iisipin yung kapakanan niya. Kasi ikaw nga ang kuya eh. Dapat mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Opo, Mang Roger. Naiintindihan ko na po. Mabuti naman. Pero may idadagdag pa ako. Alam mo yung kanina, kung may nangyaring masama sa'yo, masasaktan si Terdy. At kapag may nangyari naman sa kanya, masisira ka. Ganun na magkapatid. Damay sa saya, damay rin sa hirap. Kaya habang may pagkakataon ka, habang bata pa kayo, gawin mo kung ano ang tama. Huwag mong hahayaang matulad ka sa akin. Sa amin ang kapatid ko. Namatay siya nang hindi ko man lang naipapakita o napapadama na napatawad ko na siya. Na mahal ko siya. Wala na akong pagkakataon para maipakita pa yon. At talagang pinagsisisihan ko yon. Ano po bang nangyari sa kapatid niyo, Mang Roger? Bigla siyang tumahimik. Napatingin siya sa saig. Sa kadahan-dahang huminga ng malalim. Matagal na yon, Coco. Mga bata pa kami noon. Palagi na lamang kami nag-aaway. Halos araw-araw. Maliit na bagay pinapalaki ko. Kuya ko, akala ko may karapatan akong maging ganun. Pero mali pala. Umayo siya ng upo. Bahagyang sumandal. Sa kadahan-dahang tumingin sa akin. Isang araw, nag-away kami ng mas matindi. Ayun, lumaya siya galit na galit. At ako, wala akong pakialam. Sinabi ko pa, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko alam na yun na pala ang huli naming pag-uusap. Nakita ko ang pamumula ng mga mata niya. Halatang pinipigil ang luha. Naaksidente siya. Nabangga siya ng truck sa kalsada. Wala na. Huli na ang lahat para sa aming dalawa. Hindi na kami nagkabati kasi nga, wala na siya. Hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Hanggang ngayon, daldala ko yun. Parang tinik na hindi matanggal dito sa dibdib ko. Kaya nga, sinasabi ko sa ito, Coco. Kasi habang bata pa kayo, ayusin nyo na ang samahan nyong magkapatid. Kung may tampuhan, ayusin kagad. Huwag nyong hintayin mahuli ang lahat. Tulad ng nangyari sa amin. Salamat po sa inyo, Mang Roger. Naiintindihan ko na po ang lahat. Mula po sa araw na to, hindi ko na po susungitan at aawayin ng kapatid ko. Mabuti naman kung ganon. O siya, aalis na ako ha. Baka anong oras kaya darating ang mama mo? Pwede ba akong bumisita dito mamaya? Pwede naman po, Mang Roger. Basta magdadala po kayo ng mansanas. Naku, ikaw ha. Gusto mo palaging may suhol. Hindi po para sa akin yon. Para po kay Terdy. Paborito po niya kasi ang mansanas eh. Malay nyo, masuhulan nyo rin po siya. Kagaya po ng ginawa niyo sa akin nung niregaluhan niyo po ako ng sapatos na pang-basketball. Aba, ganun ba? Kaya palang bait-bait mo sa akin ha, dahil nasuhulan na kita. Siyempre naman po, bihira lang po yung libre, kaya sulitin na po. Oo na, sige na. Mamaya bibili ako ng mansanas. Pero tulad ng sabi mo kanina, para yung kay Terdy ha, hindi para sa'yo. Oo naman po. O sige, total, ayos naman na kayo. Uuwi na ako, baka may naghanap sa akin sa bahay eh. Oh, walang lalabas ng bahay ha. Pagkaalis ko dito, isara mo kagad tong pintuan. Isarado mo na rin ang mga bintana.
Sige po. Dito lang po kami ni 3D, promise po. Ako na pong bahala sa kanya. Mabuti. Alam mo matutuwa ang mama mo. Pag palagi kang ganyan. O sige na, aalis na ako. Sige po, mamaya po pagdating po ni Mama, sasabihin ko po na pumunta po kayo dito para bantayan kami. Talaga? Sasabihin mo yon? Opo, sasabihin ko po para po matuwa siya. Masaya yon kapag nalaman niya pong dumadalaw kayo rito para tignan kami. Napakamot si Mang Roger sa batok. Sabay iwas ng tingin. Para bang ayaw magpahalata na kinikilig. Naku, ewan ko sa'yo. Baka binubola mo lang ako, ha? Hindi po, totoo po yun. Alam niyo po, kung papipiliin si Mama na mapapangasawa, kayo po ang wish ko na piliin niya. Kayo po ang gusto kong maging tatay kung sakali. Napatingin si Mang Roger sa akin. Parang nabigla, pero halatang natuwa. May konting ngiti sa gilid ng labi niya. Yung pilit niyang tinatago, pero hindi niya mapigil. Weh, totoo ba yan ha, Coco? Opo, ako pong bahala sa inyo. Ilalakad ko po kita kay Mama. Napailing siya habang tumatawa ng mahina. Parang hindi makapaniwala na naririnig niya yun mula sa akin. Tumayo na siya, tapos ay tumalikod at naglakad papunta sa pintuan. Pero sandali siyang huminto. Tumingin siya ulit sa akin. Salamat, Coco, ha? Dahan-dahan na siya lumabas at umuwi. Samantala, hapon na nang dumating si Mama Elsa. Nanonood kaming dalawa ni 3D ng TV nang abutan niya kami. Nang makita niyang ayos kaming dalawa, agad siyang lumapit at niyakap kami ng maigpit. Ay, salamat naman at maayos kayong dalawa, mga anak ko. Oo naman po, Mama. Bakit po ba alalang-alala po kayo? Nako, kaninang pauwi kasi ako. Narinig ko sa daan yung kwentuhan ng mga tao. Ang sabi nila, may mga uwak daw na umatake sa mga tao. At isa daw doon yung kaibigan mo, Coco. Malubhad daw siya sa ospital hanggang ngayon. Bigla kong napalunok sa sinabi ni Mama. Baka kasi nabalitaan na din ito na naroon ako sa plaza ng oras na yon. Ayokong magalit siya sa akin. Hindi dahil sa takot ako mapagalitan, kundi ayaw kong sumama ang loob niya dahil sa aking pagsuway sa kanya. Nakakatakot naman yung pangyayaring yon. Mabuti na lang at di kayo lumabas ng bahay. Dahil kung hindi ko alam ang gagawin ko sa inyo kapag kayo ang napahamak. Salamat po, Mama. Love na love mo po talaga kami. Bigla akong napalingon kay 3D. Talagang kinabahan ako ng mga sandaling yon dahil malamang sa malamang ay may posibilidad na magsumbong ito sa mama namin. Naghintay ako. Panay ang dasal ko sa isip ko na sana hindi siya magsumbong. Totoo yan, anak. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Ikaw, si Kuya at si Ate Isay mo. Kayo ang buhay ko. Kayo ang lahat sa akin. Kaya hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may nangyaring masama sa inyo. Pero buti na lang talaga, hindi kayo pasaway. Opo, Mama. Mababait naman po kami. Lalo na po si Kuya. Binantayan niya po ako maghapon habang nagtatrabaho po kayo sa kabilang baryo. Kaya wag po kayong mag-alala. The best po si Kuya na kasama. Nagkatinginan kami ni 3D. Tapos bigla siyang ngumiti sa akin. O basta mga anak ha, sumunod lang kayo palagi kay Mama ha, para hindi ako nag-aalala habang nasa trabaho. Pag sinabi kong walang lalabas, walang lalabas. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid natin. At ayokong masaktan kayo. Tumayo na si Mama at naglakad papunta sa kusina. Maya-maya pa ay nakita kong may inilalapag siyang mga binalot na pagkain. May handaan doon sa amo ko. O heto, ipinagbalot nila kayo ng pagkain. Halina, magmerienda muna kayo. Wow! May cake po ba, Mama? Meron syempre. May pansit din sa kalumpia. Halina, bago pa ito lumamig. Yay! May cake! Mabilis na tumakbo si 3D papunta kay Mama. Ako naman nakatayo lang. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. Pero nung muling tumingin si Mama sa akin, muli niya akong tinawag.
O Coco, halika na. Para sa inyong dalawa ito. Salamat po, Mama. Lumapit na ako at tahimik kaming kumain ng kapatid ko. At pagkalipas ng ilang sandali, nang matapos kami, inaya ko si 3D sa labas. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Umupo kami sa upuang nasa labas. Kuya, bakit mo ako dinala dito? May sasabihin ka ba? Oy, gusto ko sanang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo kaninang umaga. Pasensya ka na sa kuya mo ha. Hindi maganda na iniwan kita tapos sa'yo ko pa inutos lahat ng mga gawain dito. Patawarin mo ko 3D ha. Wala yun, kuya. Hindi naman ako nagagalit o nagtatampo na iniwan mo ako eh. Alam ko naman na may laro kayo at importante sa iyon. Kaya ayos lang sa akin. Pero bakit hindi mo ko sinumbong kay Mama? Dahil ba natakot ka sa mga sinabi ko sa'yo? Hindi, kuya. Hindi ako nagsumbong kasi ayaw kitang mapagalitan. Ayoko rin na malungkot si Mama dahil sa atin. Mas okay na po yung ganito. Naayos po tayo, di ba? Napangiti ako sa sinabi niyang yon. Nalaman ko na ako ang kuya, pero mas matured pang mag-isip sa akin ang nakababata kong kapatid. Masaya ko dahil naramdaman ko na totoo yung sinabi niya. Hindi niya ako isinumbong dahil natakot siya, kundi mahal niya talaga ako bilang kuya niya. Samantala, habang nag-uusap kami, biglang natigilan si 3D. May nakita siyang aso na naglalakad sa kalsada. Sinundan namin ito ng tingin. Kakaiba ang kilos ng aso. Nakayuko ang ulo, nanginginig ang katawan, at para bang hindi mapakali. Napansin ko rin na sobra ang paglalaway nito. Pagtapat nito sa bahay namin, bigla itong tumigil at humarap sa amin. Umalulong ito ng malakas. Kuya, anong klaseng aso yan? Bakit ganyan? Lagot, mukhang asong ulol yata yan. Nangangagat po ba yan ng tao, kuya? Oo, kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob, bilisan natin. Mabilis kaming pumasok sa loob ng aming bahay at agad na isinara ang pinto. Dumiretso kami sa bintana at mula doon, tinignan ng asong kinatatakutan namin. Naroon pa rin ito, nakapwesto sa gitna ng bakuran habang sinusubukan itong lapitan ng iba pang mga aso sa paligid. Isang grupo yon at sabay-sabay nilang sinugod ang kakaibang aso. Pero imbis na masaktan nila ito, sila pa ang sunod-sunod na nakagat. Narinig namin ang malalakas nilang mga tahol. Puno ng takot at sandaling nagtakbuhan na ang mga ito palayo. Ano bang kaguluhan yun? Bakit nag-iingay ang mga aso? May asong ulol po yata sa labas, Mama. Ano kamo? Asong ulol? Nasaan? Muli akong sumilip sa labas, pero yung aso, wala na. Wala na po, Mama. Umalis na po. Hala, bakit pa nagkakaganyan ng mga hayop na yan? Kanina lang may mga uwak, tapos ngayon naman mga aso. Delikado na yata talaga. Teka, may nakagat ba siya? Meron po, Mama. Madami po. Talaga? Ako dapat magkaroon ng bakuna para sa mga aso. Baka kumalat ang rabies dito. Mapapahamak ang mga tao. Nakakamatay pa naman ang rabies. Kaya nga po eh. Muling may narinig kaming malalakas na alulong. Nakakakilabot. Agad na naramdaman ko na tumayo ang mga balahibo ko at pati na rin si 3D ay napahawak sa aking braso. Agad na lumapit sa pintuan si Mama at sinigurado niya na nakasara nga ito. Pagkatapos nakita ko siya na nag-sign of the cross. Diyos ko, nakakatakot naman yun. Tahimik lang kami magkapatid, nakatingin sa kanya. Halata sa mukha ni Mama ang pag-aalala. At talikod na sana siya sa may pinto, pero biglang may kumatok ng malakas. Tao po! Tao po! Ma, si Mang Roger po yata yun. Nang marinig ito ni Mama, ay agad niyang binuksan ang pintuan. Pagbukas ng pinto, bumungad si Mang Roger, hingal at pawis na pawis. May sasabihin ako sa inyo.
Huwag muna kayong lalabas ngayon. Nako, may asong ulol na gumagala. May nakagat na siya doon sa may bandang silangan ng baryo. Yung anak ni Cora. Muntik nang nilapa yung bata. Diyos ko po, totoo ba yung mga sinasabi mo, Roger? Naku, kawawa naman ang bata. Ano na bang nangyayari dito sa baryo natin? Bakit ba nagkakaganyan ng mga hayop dito? Wala ka bang alam tungkol dito? Meron, pero hindi pa ako sigurado. Sa palagay ko, ay may pinagmulan ng mga ito. Kasi hindi na ito normal at hindi rin nagkataon lang. Tama po kayo, Mang Roger. Hindi na po normal ang nangyayari. May kababalagan na po. Dahan-dahan na pong binabalot ng katatakutan ito pong baryo natin. Sandali lang, Terdy. Anong sinasabi mo? Nakita ko ang bagyang pangungunot ng noo ni Mama. Naku, Roger, huwag mo nang pansinin itong si Terdy. Alam mo kasi itong bata na to tinuruan ng kuya niya na manood ng mga nakakatakot na pelikula. Kaya ganyan, lumalawak ang imahinasyon sa kababalaghan. Nilingon ni Mang Roger si Terdy, parang hindi kumbinsido. Sige, kung yan ang sabi mo pero kung may alam ka, Terdy pwede mo akong pagkatiwalaan Pwede mo sabihin sa akin lahat ng alam mo. Sige po, Mang Roger. Sasabihin ko na lang po sa inyo kapag may pagkakataon po. Pagkasabi nun, ay lumingon naman si Mang Roger kay Mama. Elsa, kailangan niyo mag-ingat. Lalo na itong mga bata. Hindi naligtas sa labas, kahit sa umaga. Diyos ko, nakakatakot naman ang nangyayari ngayon. Kaya nga pumunta ako dito. Gusto ko lang siguraduhin na ayos kayo. Kung kailangan niyo ng tulong kahit na anong oras, tawagin niyo lang ako. Mang Roger, pwede bang dito ka na lang po matulog mamayang gabi? Coco, ano ba? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi pwedeng dito matulog si Roger. Tama ang mama mo. Hindi ako pwedeng matulog dito. Dahil tiyak na pagchichismisan kami ng mga tao dito sa baryo. Ayokong mangyari yan na mapapahiya ang nanay mo. Sige po, nasabi ko lang naman po yun kasi po, natatakot na din po ako Baka kasi maulit po yung nangyari kagabi na may nakita po si Terdy na isang nilalang na itim na nakasilip. Anong sabi mo? May nakitang nilalang na itim ang kapatid mo? Opo, tapos po may narinig po kami na malakas po na pagaspas ng pakpak. Elsa, totoo ba yun? Huwag mo sabihin na imahinasyon na naman ito ng anak mo. Ano ba talaga ang totoo? Ano kasi Roger Ano? Oo na. Sinabi sa amin ng bata kagabi na merong nilalang daw na itim na nakasilip sa bintana. May mahahabang kuko daw, tapos matatalas ang ngipin, at nakakatakot daw ang anyo. Diyos ko, aswang yun. Para akong biglang nanlamig nang marinig ang binigkas na yun ni Mang Roger. Hindi ko alam kung aswang nga. Ayoko namang sabihin agad na ganun lalo na't yung bata lang naman ang nakakita kagabi. Baka kasi nagkamali lang siya ng nakita niya. Alam mo naman, madilim kagabi. Ganun ba? Muling napatingin si Mang Roger kay Terdy. Para bang binabasa niya ang isip ng kapatid ko. Terdy, may nakita ka ba talaga? Isang nilalang na may mahabang kuko at matatalim na pangil? Opo, Mang Roger, yun nga po ang nakita ko. Hindi po ako nagbibiro. Nakatayo po siya sa may bintana at nakasilip po sa amin dito sa loob. Elsa, hindi natin pwedeng baliwalain yung sinasabi ng bata. Anong ibig mo sabihin? Mukhang alam ko na kung saan patungo ang lahat ng kababalagang nangyayari dito sa baryo natin. May naikwento sa akin noon ng lola ko. Isang karanasan na hindi nga raw makakalimutan. Anong kwento yan, Roger? Tungkol sa isang mayamang pamilyang napadpad dito sa baryo noon. Simula na dumating sila, nagsimula ng peste sa mga hayop. Halos gabi-gabi may namamatay. Malalaki man o maliliit. Ganon doon nagsimula bago salakayin ng grupo ng mga aswang ang baryong ito. Talaga po? Kung ganun, ay totoo po mga kwentong aswang, Mang Roger? Oo naman, Coco. Nilalang din sila. Yun nga lang,
ay nasa panig sila ng kasamaan. Teka, itutuloy ko na yung kwento ko. Pagkalipas nga ng ilang linggo, may kakaiba nang nangyari. May nakitang isang nilalang na gumagapang sa bubong ng isang bahay. Mahahaba ang braso, payat ang katawan, maitim, at may mahahaba din siya mga kuko na animoy patalim. Mapupula din ang kanyang mga mata. Nako, para pong yung nakita ko po, Mang Roger. Parang ganun na ganun po siya. Talaga? Yung nakita mo ba? May pakpak din ba? Hindi ko po siya nakitang may pakpak pero narinig po namin yung malakas na pagaspas ng pakpak nang sabuyan po ng asin ni Mama ang bintana namin. Tapos, yung malakas po na huni na parang uwak. Kung ganun, mukhang magkaparehas na uri yung nakita mo sa nilalang na ikinuwento sa akin ng lolo ko noon. Mang Roger, ano po nangyari pagkatapos may nakitang aswang sa baryo noon? Nung makita yung aswang, nagpasya ang mga lalaki sa baryo na magbantay tuwing gabi. Pero kahit ilang grupo sila, nahihirapan silang hulihin ang aswang. Dahil kahit habulin nila ito, meron at meron pa rin nabibiktima. Alam niyo ba kung bakit? Bakit po, Mang Roger? Dahil hindi lang iisa ang aswang. Isang buong pamilya sila. Yung pamilya po ng mga dayo? Tumango si Mang Roger sa tanong ko na yon. Ang masama pa, sabi ng lolo ko, hindi sila yung karaniwang mga aswang na alam natin. Dahil yung kagat nila, may dala daw na sumpa sa mga hayop. Kapag nakagat ang hayop, nagiging parang baliw. Nagwawala, nangangagat, at hindi na makontrol. Parang ginugulo nila yung utak nila. At kapag ganun na ang hayop, madali na nilang gamitin para manira, manghawa ng kapwa hayop, at pumatay ng tao. Diyos ko, nakakatakot naman po yung kwento nyo, kinikilabutan po ako. Hindi to basta-bastang kwento, iyo. Totoong nangyari ang lahat ng to, sabi ng lolo ko. Yung mga aswang na yon, inuuna nila ang mga hayop sa baryo. At kapag nagkagulo na ang lahat, saka sila susulpot. Kapag takot na ang mga tao, dun sila lalong lumalakas. Ang ibig mo ba't sabihin yung nangyari noon ay nauulit ngayon? Posible, Elsa. Pero kailangan ko munang alamin kung talagang nauulit nga. Pero kung sakali, bakit sila babalik? Matagal ng tahimik ang baryo. Saka matagal na panahon na siguro yun, di ba? Panahon pa kamo ng lolo mo. Hindi ko pa alam ang sagot niyan sa ngayon. Kasi sabi ni lolo, talagang ang alam nila ay tuluyan na nilang napuksa ang mga ganyang klase ng aswang. Sinunog nga daw yung bahay ng mga aswang na yon sa pinakadulong parte ng baryong to. Tapos ano po nangyari? Yun nga, pagkatapos ng sunog, wala naman daw nakitang bangkay. Ang akala nila, baka daw tuluyan ng naabo, kaya wala silang nakita. Kung sila talaga may kagagawan ng lahat ng mga kababalaghan dito sa baryo ngayon, mukhang kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang pakay nila. Sila na nga po talaga yun, Mama. Nakaligtas po sila at nagtago lang po ng matagal. Paano mo nasabi yan, Terdy? Meron pong bumulong sa akin. Sinabi po niya na matagal na daw pong nagtago po ang mga aswang na yun. Ano ka mo? May bumubulong sa'yo? Sino? Hindi ko po kilala pero parang matanda na po yung boses. Matanda? Gusto mo ba minsan itawas kita para malaman natin kung sino yung bumubulong sa'yo? Naku, ayaw po niya, Mang Roger. Ano ka mo, ayaw niya? Aba, bakit daw? Basta daw po, Mang Roger. Ayaw niya pong sabihin Hindi pa daw po itong tamang oras para makilala po natin siya. Saka, wag daw po tayo mag-alala kung may aswang daw po dito sa baryo natin. Kasi po, palagi niya po tayong pinoprotektan. Saka, meron daw pong nakatakda na pupuksa sa mga aswang na yon. Napatitig ako sa kapatid ko. Tapos, ay parang may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa mga pagitan namin. Natakot ako, pero si Terdy, maski sabihin niyang may naririnig siyang mga bulong, ay hindi siya kakakitaan ng kahit na anumang pagkabahala.
Ako ang kuya, pero ako pa ang mas natatakot sa mga sinasabi niya ng mga oras na yon. Samantala, si mama naman ay kita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Nakatikom ang labi niya at bahagyang namutla ang kanyang muka. Ganon din si Mang Roger. Hindi rin siya nakapagsalita kagad. Nakatingin lang din siya sa kapatid ko na para bang sinusuri bawat galaw at bawat salita niya. Grabe naman yung bumubulong sa'yo. Gusto pa pa-suspense eh. Dapat sabihin niya na kung sino yon para makapaghanda naman tayo. Sa'yo daw niya ipapaalam, kuya. Kaya huwag ka daw mag-alala. Ano? Bakit ako? Yung po ang sabi niya eh. Ipapakita daw niya sa'yo. Wait mo na lang daw. Ayoko. Natatakot ako, di bali na lang. Tawa ng tawa si Thirdy nang makita niyang takot na ako. Pero maya-maya pa ay tumingin siya kay Mang Roger nang bigla itong tumikhim. Iyo, yung bumubulong ba sa'yo? Matagal mo na bang naririnig yan? Hindi naman po, Mang Roger. Nagsimula ko lang po siyang marinig po nung ikwento po sa akin ni Mama yung tungkol po sa kwento ni Noah at nung baha. Talaga? Kailan ko ba unang ikinuwento yun, anak? Nung nakaraang taon pa po, Mama, nung birthday ko po. Di po ba nung gabi, ikinuwento niyo po sa akin yung kasi hindi po ako makatulog? Ay, oo nga. Naaalala ko na. Kung ganun, ay may gitsang taon mo nang naririnig yan. Ganun ba? Opo, Mama. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Ayaw po niyang ipasabi. Ngayon lang po siya pumayag na malaman niyo po ang tungkol sa kanya. Ibig sabihin wala ka talagang sakit, anak? Wala po, Mama. Napatingin ako kay Mama. Doon ko na-realize na kaya pala gano'n na lang niya kung ituring si Thirdy dahil ang akala niya ay may sakit ito. Ang sabi kasi sa akin ay ipinanganak kang espesyal ka. Kaya naman. Hindi daw po totoo yun, Mama. Wala daw po akong sakit. Ay, Diyos ko, salamat naman kung gano'n. Nag-aalala talaga ako para sa iyo, anak. Akala ko talaga delayed na ang development mo at may diferensya ka sa pag-iisip kasi yun ang sabi sa akin. Ayos lang naman po, Mama. Kasi maski naman po iniisip niyo na may sakit po ko, ay hindi naman niyo po ako pinabayaan. Talaga namang hindi kita pababayaan dahil anak kita. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak ko. Ikaw, si Ate Isay mo, at syempre, ikaw din, Coco. Mahal niyo po ako, Mama? Syempre naman. Mahal na mahal kita. Kaya nga mula ngayon, hindi na muna ako magtatrabaho. Dito na lang ako sa bahay para makapag-banding tayo palagi. Teka, sandali lang. Pwedeng mag-banding, pero dito lang sa bahay, ha? Huwag na munang lalabas ng bahay dahil delikado. Oo naman, Roger. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Dito lang kami sa bahay para mas ligtas. Tama yan. Dahil hindi pa natin alam kung ano ba talaga nangyayari. Magsara na muna kayo palagi ng mga bintana at pinto. Huwag kayong lalabas, ano man ang marinig nyo sa labas. Oo, tatandaan ko ang lahat ng mga sinabi mo. Salamat, Elsa. At siya nga pala, kayong dalawa. Huwag matigas ang ulo nyo, ha? Lagi kayong sumunod sa mama ninyo. Pagkasabi nun, biglang narinig namin ulit yung malakas na alulong ng aso. Mas malakas ito at tila mas mabangis. Naku, nalinti ka na. Mukhang kailangan ko nang umuwi. Kailangan kong balaan din ang iba nating mga kababaryo tungkol sa mga hayop na yan. O sige, Roger. Pero mag-iingat ka, ha? Sandali lang po, Mang Roger. Talaga bang hindi po pwede na dito na lang po kayo? Anak, hindi nga. Narinig mo siya, di ba? Kailangan din niyang balaan ng mga kababaryo natin. Sinuway ako ni Mama. At dahil doon, tumahimik ako at tumango na lang. Lumapit na si Mang Roger sa may pinto. Elsa, yung billing ko, ha? Kahit na anong mangyari, huwag kayong magbubukas ng pinto. Sige, Roger. At ikaw naman, Coco, bantayan mo sila. Ikaw na ang bahala sa mama at kapatid mo. Opo, pero baka pwede naman po na bantayan niyo po kami lalo na po sa gabi. Kahit di ka po matulog dito.
Baka pwede ka pong dumaan-daan. Oo naman, kahit di mo hilingin, gagawin ko yan. Basta para sa kaligtasan nyo. Pagkasabi nun, ay ibinukas niya na ang pintuan at lumabas na siya ng bahay. Agad namang isinara ni nanay ang pinto. Tapos ay niyakap niya kami na magkapatid. Maya-maya pa ay napansin kong biglang nanginig ang mga kamay ng kapatid ko. Napatitig ako sa kanya at nang makumpirma ko na nanginginig nga, sinabi ko na yung kagad kay mama. Ayos ka lang ba, 30? Ano nararamdaman mo? Bakit ka nanginginig? Natatakot po kasi ako dun sa sinasabi po niya. Sinasabi ba, Nino? Yung bumubulong po sa akin. Ang sabi po niya, malapit na daw po dumating yung dilubyo. Ano ka mo? Dilubyo? Opo. Yung sinabi ko po sa inyo, paparating na daw po. Anong klaseng dilubyo yan? Hindi ko pa po alam pero ang sabi madugo daw po. Nakakatakot. Ang dami daw pong mamamatay. Diyos ko po, ano ba yan? Mama, sabihan ko daw po ang mga tao na maganda. Sabihan ko daw sila na magpunta po sa simbahan sa itaas ng burol. Ano ka mo? Yun lang daw po ang ligtas na lugar para sa lahat. Yung mga matitira po dito sa baryo, lahat po sila mamamatay. Diyos ko, kailangan malaman kagad ito ni Roger. Pero mama, umalis na po siya. Hindi naman po kayo pwedeng lumabas kasi papagabi na po. At may nakakatakot po na aso sa labas. Bukas niyo na lang po sabihin sa kanya yung sinabi po ni 30. May panahon pa naman po siguro. Sana nga, Coco. Sana nga ay may oras pa. Nanatili na lang kami sa loob ng bahay ng mga oras na yon. Tapos, nung magpapahinga na kami, napansin kong tahimik naman ang gabi. Walang tumatahol na aso, walang mga huni ng kuliglig, at wala ding mga umaalulong. Kaya naman, medyo nawala ang pag-aalala namin. Nakatulog na din kami ng maaga. Pero pagkalipas ng ilang oras na pamamahinga, bigla kong nagising nang may maramdaman akong kumakaluskos sa bubungan. Hindi siya mapakali. Naglalakad siya sa itaas. Tinignan ko ang mga katabi ko. Si 30 masarap ang tulog niya, pero si mama, wala siya sa tabi namin. Hindi ko magawang magingay o tawagin si mama kasi natatakot ako na baka maakit nun ang nilalang na kumakaluskos sa aming bubungan at mas lalo pa kaming mapahamak. Dahan-dahan akong tumayo. Medyo nahirapan ako dahil ramdam kong naninigas ang katawan ko habang naririnig ang ingay sa bubong. Yung tunog ay parabang may kumakayod at minsan ay parang pinupukpok na hindi mo maintindihan. Maya-maya, parang sinusubukan na niyang tuklapin yung yero. Doon na talaga ako kinabahan. Kung mabutas niya yon, diretso sa kwartong tinutulugan namin nila 30. Tumingin ako sa kapatid ko. Mahimbing pa rin ang kanyang tulog at wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Dahil doon ay nagbago ang isip ko na hanapin si mama. Natatakot ako na baka kapag umalis ako ay makapasok ang nilalang na yon at mapahamak ang kapatid ko. Kaya naman, nanatili na lang ako sa tabi niya. Maya-maya pa, tumigil ang ingay. Hindi ko alam kung umalis na ba o nag-aabang lang. Pero nang lumipas ang ilang minuto na wala akong naririnig, dahan-dahan akong humakbang hanggang sa makalabas ako. May narinig akong mahinang tunog mula sa kusina, kaya doon ako dumiretso. Nakita kong bukas ang ilaw doon, pero paglapit ko, bigla akong natigilan. Nakatayo doon si mama. Hindi siya kumikibo. Nakatalikod siya sa akin. Tapos pagtingin ko sa kamay niya, may hawak siyang gulok. Mama? Dahan-dahan siyang lumingon. Coco, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko po kayo eh. Ano po ba nangyayari? Hindi ko rin alam, anak. Pero nasa bubong kanina pa yon. Kanina pa siya nag-iingay. Kaya naghahanda na ako. Kaya po ba kayo may hawak na itak? Oo, kaya ikaw. Kumuha ka na din ng pwede mo maging armas. Bilisan mo! Hindi na ako nagtanong kay mama. Mabilis kong kinuha yung pinakamalaking kutsilyo sa lababo at hinawakan yon ng maigpit. Halika na. Balikan na natin ang kapatid mo ron sa silid.
Pagbalik namin sa kwarto, sakto namang muling nag-ingay ang nasa bubong. Mas mabigat, mas mabangis, tapos biglang may malakas na tunog. Yung tipo bang parang may tumalon at bumagsak sa bubong namin. Napaatras ako. Si Mama naman ay biglang napamura at napahawak ng mahigpit sa gulok. Hayop ka! Kung ano ka mang nandyan, hindi ako natatakot sa'yo. Lumayas ka dito sa bahay namin at huwag mo kaming istorbohin. Ngayon ko lang nakita na ganun si Mama, na halos nanginginig na dahil sa labis na galit. Maya-maya pa ay naging sunod-sunod na yung pagkalampag sa yero namin. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Baka po mabutas na yung bubong namin. Huwag kang matakot, anak. Hindi ko kayo pababayaan. Habang nakaabang si Mama, may biglang gumalaw sa gilid ng bintana. Doon ko narinig yung mahina pero sobrang linaw na tunog. Para bang may matutulis na kuko na kumakalmot sa plywood na bintana namin. Naging alerto si Mama. Naglakad siya papunta sa may bintana at doon na nag-abang. Sige, subukan mong pumasok ditong hayop ka. Hindi kita uurungan. Hindi ako takot sa'yo. Kilala kita. Kilala kita. Bigla kong napalingon kay Mama nang marinig ang sinabi niyang yon. Hindi ako makapaniwala na kilala niya ang mga nasa labas. Maya-maya pa, tumigil ang lahat. Wala na ang ingay. Wala na rin gumagalaw. Tapos mula sa malayo, halos sabay-sabay na umalulong ang mga aso. Mama, wala na po ba sila? Sa ngayon, oo, anak. Pero wag tayong papakampante. Baka mamaya may bumalik. Ma, ano po ba talaga ang mga yun? Bakit po nila tayo ginugulo? Mga aswang yun, Coco. Mga nilalang ng dilim. Aswang talaga, Ma? Sigurado po ba kayo? Oo, at hindi lang isa yon. Po, ibig sabihin marami sila? Tama ka. Hindi bababa sa 3 ang bilang ng mga aswang na nandito kanina. Nakakatakot naman. Ang dami po pala nila. Pero bakit po ganun? Bakit parang tayo po ang pinupuntirya nila? Hindi ko rin alam, anak. Pero isang bagay ang sigurado. May pakay sila. Pakay? Ano naman po ang pakay nila sa atin, Ma? Wala naman po tayong ginagawang masama sa kanila. May alam akong 2 dahilan, anak, kung bakit paulit-ulit na sumasalakay ang mga aswang sa bahay ng kanyang bibiktimahin. Ano po yun, Ma? Una, may naaamoy silang sanggol o hindi kaya naman ay taong may sakit na naghihingalo. Wala naman po may sakit dito, saka hindi na kami baby. Ano po yung pangalawa? Meron silang kinatatakutan dito. May naaamoy silang banta laban sa kanila. Ganun daw kasi yun. Kapag may nararamdaman silang hindi pabor sa plano nila, hindi sila titigil. Hanggat hindi nila nadidispatcha ang banta na yon. Ma, posible po ba na si 30 po ang target nila? Tumango si Mama. Diretso, walang paligoy-ligoy. Tama ka, Coco. Posible. Lalo na kung nararamdaman nila na may kakaiba sa kapatid mo. Hindi po ako papayag na saktan po nila si 30, Mama. Ako po makakalaban nila kapag nangyari yon. Salamat, anak. Masaya akong malaman na malaki ang pagmamahal mo para sa kapatid mo. Mahal na mahal ko po siya. Opo, nagsiselos po ako minsan. Kasi pakiramdam ko po, mas minahal niyo po siya kaysa sa akin. Pero mali po pala ako. Lahat po pala kami ay mahal niyo po ng pantay-pantay. Totoo yun, anak. Lahat kayo ay mahal ko. Salamat po, Mama. Pero kanina po pala, narinig ko sinabi niyo na kilala niyo po yung aswang na yun. Bakit hindi natin sabihin kay Mang Roger para siya na po ang bahala? Hindi ko sila kilala, Coco. Wala akong idea kung sino sila. Sinabi ko lang yon para umatras na sila. Po? Talaga po? Oo, anak. May nakapagkwento kasi sa akin dati. Nakilala ko noon. Nasumpa daw sa mga aswang na makilala sila habang nasaan yung aswang sila. Takot sila na mabuking kung sino sila. Kaya kapag sinabi mo yon, nakilala mo sila, ay agad silang aalis. Ayaw nila na malagay sila sa alanganin. Pero Ma,
Babalik pa po ba sila? Oo anak, babalik at babalik sila hanggat hindi nila nakukuha ang pakay nila o napapatay yung banta sa kanila. Ano pong gagawin natin, Ma? Kailangan natin magdagdag ng proteksyon dito sa bahay. Kailangan nating maghanda para kay 30. Pagkasabi niya noon, lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Sige na anak, matulog ka na. Mahaba pa ang gabi. Kailangan mo ng lakas. Ako nang bahalang magbantay. Ayoko na sanang matulog kasi gusto kong samahan si Mama sa kanyang pagbabantay. Pero sinabi niya na wag na daw akong mag-alala. Siya na daw ang bahala. Kaya naman tumango na lamang ako at nahiga. Pinilit kong pumikit hanggang sa nakaidlip na ako. Kinabukasan, pagising ko, wala na akong katabi sa kama. Napabalikwas ako ng labas sa kwarto. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si Mama at si 30 na nag-uusap. Tahimik ako sa pinto habang pinapanood sila. Mama, payagan niyo na po ako lumabas. Kailangan ko po sabihin sa mga taong tungkol po sa dilubyo. Kailangan po nilang malaman para maligtas po sila. Dapat po, magsipunta po ang lahat dun po sa simbahan dun po sa itaas ng burol. Yun lang daw po ang tanging ligtas na lugar para sa lahat. Hindi pwede anak. Hindi ka pwedeng lumabas. Delikado. Lalo na't ikaw ang pinupuntirya ng mga aswang. Hindi natin kilala kung sino ang mga kalaban. Baka isa pa sila sa makausap natin. Ano po gagawin natin, Ma? Dito na lang po ba tayo sa bahay? Kung dito lang po tayo din po mamamatay. Pero anak, sige. Ganito. Pupunta tayo sa burol mamaya. Pero aantayin natin si Roger. Magpapasama tayo doon. Delikado kasi kung tayong dalawa lang. Hindi po natin sasabihan ng mga tao. Tumahimik si Mama. Parang wala siyang maisagot kay 30. Akala ko po sabi niyo, kapag may pagkakataong tumulong sa kapwa, ay tutulong po tayo. Ano nangyari, Ma? Ito na po yun eh. Matutulungan po natin sila. Maliligtas po natin ang mga buhay nila. Kaya masama o mabuti, kailangan po natin silang balaan. Sige na po, Ma. Baka maubusan na po tayo ng oras. Habang nag-uusap sila, bigla akong nakaramdam ng hilo. Umikot bigla ang paligid. Kumapit ako sa dingding, pero naramdaman kong humina ang aking tuhod. Tapos ay nandilim ang paningin ko at bumagsak ako. Ilang sandali pa, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Pero laking pagtataka ko nang makitang wala ako sa loob ng bahay namin. Nasa gitna ako ng isang baryo, parang nasa lumang panahon. Halos karamihan kasi ng mga nakikita kong bahay doon ay puro kubo. Tapos hindi pa sementado ang daan. Tapos may nakikita akong mga tao na naglalakad. Parang wala silang ideya na nandun ako. Ikaw si Coco, hindi ba? Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may magsalita sa likuran ko. Pagharap ko, nakita ko ang isang matandang lalaki. Sino po kayo? Ako si Noah. Isa akong antingero dito sa baryo ito. Isang antingero po. Pero bakit po ako nandito? Kanina lang po nandun po ako sa bahay namin. Tapos nahilo po ako. Teka, patay na po ba ako? Hindi ka papatay. Nandito ka kasi may misyon kang dapat nagampanan. Misyon? Ano pong sinasabi niyo? Matagal ko na kayong binabantayan. At ito na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan tungkol sa mga sinasabi ni 30. Kilala niyo po ang kapatid ko? Ngumiti ang matanda. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Hanggang sa napanganga ako. Kayo po yung sinasabi niya na bumubulong sa kanya? Ako nga. Makinig ka, Coco. Totoo ang sinasabi ng kapatid mo. May paparating na dilubyo. Kailangan tulungan mo ang kapatid mo na balaan ang mga tao sa baryo. Papuntahin mo sila sa itaas ng burol at kung maaari ay pumasok sila sa loob ng simbahan. Protektado yun ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at hindi kayang pasukin ng kahit na anong uri ng kasamaan. Ganun po ba?
Naniniwala naman po ako sa kanya. Pero, bakit kailangan niyo ba po akong dalhin dito? Hindi siya kagad sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hinawakan niya ang noo ko gamit ang isang kamay. Mainit ang palad niya. Para makita mo ang kailangan mong malaman. At bago pa ako makagalaw, biglang may liwanag na kumalat sa kamay niya. Sobrang liwanag. Nakakasilaw yun. Napapikit ako dahil parang pinapaso nun ang mga mata ko. Ilang sandali pa, humupa ang liwanag. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at napasigaw ako sa nakita ko. May nakita akong mga taong nagtatakbuhan. Naririnig ko ang malalakas nilang mga sigawan. Tapos humihingi sila ng saklolo. Hinahabol sila ng mga aswang. Sa kabilang banda naman, may malalaking ibon na lumilipad sa ere. Hindi ko alam kung ibon nga ba yun. Malalaki ang pakpak nila. Ilang sandali pa, nakita ko na bigla na lamang bumulusok pababa ito. Sinunggaban nito ang isang tao at pinatay. Nakakakilabot ang tanawing nakikita ko. Ang daming namatay. Ramdam ko ang sakit. Ang takot nila. Tapos yung kawalan ng pag-asa ng mga tao kasi walang ligtas na lugar para sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang bawat sulok may mga patay. Gusto kong tumakbo pero hindi kaya ng mga binti ko. Para kasing biglang nanigas at parang biglang bumigat. Napatingin ako sa itaas. Nakita ko yung madaming mga ibon na sumasalakay. Kasunod nun ay narinig ko ang kakilakilabot na panagoy at iyakan ng mga tao. Tama na! Tama na po, tama na! Hindi ko na po kayang tignan! Pero hindi nawala ang eksenang yon. Napapikit ako hanggang sa may narinig akong pamilyar na boses. Humihingi siya ng tulong sa akin. Kuya! Kuya, tulungan mo kami ni Mama, Kuya! Pagmulat muli ng aking mga mata, nandun na ako sa baryo namin. Pero ganun pa din ang eksena. May mga patay, halos lahat ng mga tao sa baryo namin. Nakita ko si Terdy at si Mama na tumatakbo papalapit sa akin. Pero bigla silang dinagit ng malalaking ibon. Wag! Ibalik mo sila sa akin! Mama! Terdy! Kasunod nun, naramdaman ko ulit yung presensya ni Lolo Noah. Tapos ay hinawakan niya ang balikat ko. Mauulit ang nangyari noon. Mauulit? Pero bakit? Paano po? Di ba, noon pa po nangyari yun? Malamang sa malamang ay patay na po ang mga yun. Matagal na pong nangyari yun, di ba? Oo, matagal nang nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang natitira mula sa kanilang lahi. Nakita ko na sila. Narito sila ngayon sa baryo ninyo. Nagpapakalat na sila ng kasamaan. Hindi lang sa mga hayop, kundi maging sa mga tao. Di maaari. Ano pong gagawin namin? Ano pong gagawin natin para po mapigilan po ang dilubyong to? Pakinggan mo si Terdy. Tulungan mo siya na sabihin sa mga tao ang tungkol sa bagay na yan at kung ano ang nakita mo dito. Paano po kung di po sila maniwala sa akin? Hindi mo hawak kung maniniwala sila o hindi. Pero hawak mo kung paano mo sila babalaan. Sabihin mo ang totoo, lahat ng nakita mo. Kahit nakakatakot, meron at merong makikinig sa'yo. May ilan na mag-iisip. Pero bayaan mo sila. Basta't ang mahalaga ay may mailigtas ka kahit papano. Pero bakit po ako, Lolo? Bakit hindi kayo magpakita po sa kanila? Hindi na ako nabubuhay sa mundo ninyo. Hindi ako pwedeng makita ng kahit na sino, maliban sa inyong dalawa na kapatid mo. May hangganan ang kaya kong gawin. Ang tanging magagawa ko lang ay gabayan kayo. Kayo ang kikilos. Pero hindi ko po kayang gawin yon. Paano kung haharapin ang mga tao? Natatakot po ako. Yung takot na yan ang humahad lang sa'yo. Pero takot din ang magtutulak sa'yo para kumilos.
Alam kong hindi mo hahayaang mangyari ang nakita mo. Bakit niyo po pinakita sa akin ang lahat ng yun? Pwede namang kay 30 na lang po. Mahina pa ang katawan ng kapatid mo. Hindi niya kakayanin yung bigat ng mga nakita mo kanina. Kapag siyang nakakita nun, baka hindi na siya makabalik. Ikaw ang mas matibay sa inyong dalawa, kahit hindi mo ramdam ngayon. Napayuko ako. Hindi ko alam kung bakit ako ang kailangang humarap sa lahat ng to. Bata di naman ako. Nanahimik ako at di niya sinagot. Hindi ko sinasabi ito para takutin ka. Ipinakita ko sa iyo para malaman mo kung gaano kakahalaga sa nangyayari. Ikaw ang tulay. Ikaw ang maghatid ng kaligtasan sa baryo ninyo. Ikaw ang magiging tagapagligtas nila. Isang bayani na siyang pupuksa sa pinakamalakas na kalaban. Teka lang ho. Ano pong bayani? Ano pong laban? Di ba po sabi niyo, magbibigay lang po ako ng babala sa mga tao? Ikaw ang itinakda. Ikaw ang susunod na tagapangalaga ng aking agimat. Lalaban ka. Pupuksain mo sila sa tulong nito. Paano po? Hindi ko naman po kaya yun. Takot po ako sa mga aswang, sa kabata lang po ko. Mahina po ako. Ano pong alam ko po dun? Huminga ng malalim si Lolo Noah. Sabay tinignan ako na para bang alam na niya na ito ang magiging reaksyon ko. Hindi ka niya pinili dahil malakas ka. Kailangan mo lang tanggapin ang agimat. Kailangan mo ding maniwala. Alam mo bang sa oras na tanggapin mo ito, doon mo mararamdaman ang lakas na kakailanganin mo. Parang tumigil ang oras nang ipakita niya sa akin ang isang kwintas na may palamuting itim na medalyon. Heto, tanggapin mo ito, iyo. Bakit po ako? Pwede naman pong iba na lang. Pwede naman pong si Mang Roger, malakas po yun. Isa po yung albularyo eh. Makinig ka, Coco. Hindi kita niloloko. Ang agimat ang pumili sa'yo, hindi ako. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa bigat ng sinasabi niya. Napatitig ako sa kwintas at sa medalyon. Coco, wala ng oras. Paparating na sila. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay at maraang inabot ang agimat. Tapos isinuot ko ito. At sa sandaling lumapat ang medalyon sa aking dibdib, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Inalis nito ang lahat ng takot ko at pag-aalinlangan hanggang napatingin ako kay Lolo Noah. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lalaban na mag-isa. Oras na para bumalik ka. Yung mga bilin ko, gawin nyo. Sabihin nyo ang tungkol sa dilubyo at sabihin silang umakyat sa burol at pumasok sa loob ng simbahan. Bakit po sa simbahan? Hindi po ba pwedeng patibayin na lang po namin ang mga bahay namin para hindi po makapasok ang mga aswang? Hindi sapat ang pagkukulong sa bahay. Ang simbahan lang ang tunay na ligtas. Tahanan nyo ng Panginoong Diyos at hindi basta makakalapit doon ang mga nilalang na masasama. Pumunta siya sa harap ko. Sabay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa aking noo. Muling lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Sa muli kong pagmulat, nasa kwarto na ako, nakahiga sa kama. Coco, mabuti naman at gising ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lamang nahimatay kanina? Hindi ko sinagot si Mama. Bagkus ay napatingin pa ako kay 30. Nakita ko siyang biglang tumango. Tapos ay muli kong ibinalik ang tingin kay Mama Elsa. Ma, kailangan po natin pakinggan si 30. Kailangan po natin tulungan siyang balaan ng mga tao. Magiging madugo po ang gabi. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang dito. Kaya please ma, gumalaw na po tayo habang may oras pa. Pero anak, Ma, mamamatay po ang lahat ng tao dito. Papatayin po sila ng mga aswang kaya pumayag ka na ma. o sige, pero hihintayin natin si Roger. Hindi tayo lalabas nang hindi siya kasama. Wag na ma, baka maubusan pa po tayo ng oras. Natigilan si Mama. Siguro napansin niya na talagang seryoso ko sa sinasabi ko. Ilang saglit siyang nag-isip bago dahan-dahang tumango. Lumabas kaming tatlo sa bakuran.
Sakto namang nandun na din pala si Mang Roger. Halatang nagmamadali. Paglapit niya, agad nagsalita si Mama at sinabi sa kanya yun na pag-usapan namin. Oh, tama mga anak mo, Elsa. Kailangan natin balaan ng mga tao. Yun nga ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon eh. Napanaginipan ko kasi ang lolo Noah ko. Sabi niya, tulungan ko raw kayo. Kaya tara na! Napatigil ako nang marinig ang sinabi niyang yon. Lumakad na silang tatlo, pero nagpaiwan ako. Napalingon si Mang Roger nang mapansin ako. Bakit, Coco? Lolo niyo po si Lolo Noah? Oo. Bakit, Coco? Ikinuwento ko sa kanya kung paano kami nagkakilala ni Lolo Noah, pati na ang mga bili niya. Tapos inilabas ko mula sa aking suot na damit ang medalyon na binigay niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Mang Roger. Teka, paano nangyari to? Kasamang inilibing ito ng lolo ko. Hindi ko po alam, pero kasi nung nagkamalay po ako, suot ko na po ito eh. Ang galing. Pero teka, mukhang napapahaba na ang usapan natin. May mission pa tayo. Saka na lang ulit tayo mag-usap kapag natapos na to. Sige po, tara na. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa mga kabayan. Kinausap namin ang lahat para ipaliwanag ang tungkol sa mga aswang na sasalakay. Sinabihan namin silang maganda at kailangang pumunta sa simbahan sa itaas ng burol. Pero karamihan sa kanila, ngumiti lang at umiling. May ilan pa nga na pinagtawanan lang kami. Medyo nalungkot ako at nainis, pero hindi kami tumigil. Wala kaming pinalagpas na bahay. Lahat sinabihan namin. Naglakad pa kami hanggang sa bigla kong nalingon ang pasugalan. Tumigil ako, samantalang sila ay tuloy lang sa paglalakad. Hanggang nagpasya kong pumasok sa loob. Pagpasok ko, ang daming tao kahit maaga pa. Tinignan ko sila isa-isa. Abala sila sa pagsusugal. Habang nakatingin ako sa kanila, may isang lalaking hindi ko kilala. Tahimik lang siyang nakaupo sa dulo. Matalim ang tingin sa akin. Nagtanong ako sa isang bata na nakita ko ron. Bata, sino yung lalaki na yun? Sinabi ng bata na siya ang may-ari ng pasugalan. Mamaya ay nakita kong tumayo ang lalaki at dahan-dahang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ano po kasi, kailangan ko lang pong makausap ang mga tao dito. May sasabihin ka sa kanila. Ano naman yon? Hindi kagad ako sumagot. Ayokong sabihin sa kanya ang tungkol sa babala. Wala akong tiwala sa hilat siya ng pagmumukha niya. Anong kailangan mo dito sa aking pasugalan? Sabihin mo. May mga aswang po na sasalakay mamayang gabi. Kailangan po nila maganda lahat. Mga aswang na sasalakay? Ano bang kalokohan yan? Lumakas ang tawanan. Walang naniwala sa akin. Bagkus ay ipinagtabuyan nila ako dahil isa daw akong malaking istorbo sa kanilang pagsusugal. Napayuko ako dahil sa hiya at lungkot. Wala na akong nagawa kundi ang umalis. Tahimik akong naglakad pauwi. Pagdating ko sa bahay ay nandun na sina Mama at Terdy. Abala si Mama sa paghahanda ng mga asin at mga bawang. Mabuti anak at nakabalik ka na. Okay na itong mga gamit natin. Tara na sa simbahan. Doon na lamang tayo maghintay ng mga tao. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong sumunod. Ilang sandali pa, sabay-sabay na kaming lumabas ng bahay. Samantala, pagdating namin sa burol, sobrang tahimik doon. Binuksan na ni Mama ang simbahan. Pumasok kaming tatlo at naupo kami malapit sa altar. Doon kami naghintay, umaasa na may darating. Pero lumipas ang ilang oras, walang tao na dumating. Talaga bang ganito nakahina ang pananampalataya ng mga tao dito sa atin? Parang ganun na nga, kuya. Ngayon naiintindihan ko na po kung bakit walang nakaligtas. Nung panahon ni Noah at ng baha, matitigas talaga ang ulo ng mga tao. Anong gagawin natin? Ganito na lang po ba? Maghihintay tayo hanggang sa dumating ang dilubyo? Tulad ni Noah, wala tayong magagawa, anak. Magdasal na lang tayo na sana may nakinig sa atin. Yun nga ang ginawa namin. Lumuhod kaming tatlo sa harap ng altar
at nagsimulang ipagdasal ang kaligtasan ng lahat ng tao. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mga ingay. Paglingon ko, may mga grupo ng mga tao ang papalapit sa simbahan. Kuya, nandito na po sila. Natuwa ako nang makita ko ang mga tao. Masaya ko na pinakinggan ng Diyos ang dasal naming mag-iina. Pagkagat ng dilim, ay isinara na namin ang pintuan ng simbahan at nagsimulang magdasal kasama ang mga tao. Pero ilang sandali ang lumipas, biglang may malalakas na alulong kaming narinig. Sunod nun ay may malalakas na pagaspas ng pakpak kaming narinig. Kuya, nandito na sila. Nakiramdam kami hanggang sa narinig namin yung malalakas na hiyawan at panaghoy ng mga tao sa baryo. Naramdaman kong biglang uminit ang suot kong medalyon. Para bang nagpapaalala ito ng dapat kong gawin. Patawad ma, pero hindi ko po kayang umupulan dito. Kailangan ko po silang tulungan. Ano ka mo? Anong gagawin mo? Hindi na ako sumagot. Mabilis akong tumalikod. Binuksan ko ang pinto ng simbahan at mabilis na tumakbo palabas. Bumaba ako sa baryo at pagdating ko doon, napahinto ako sa nakita ko. Yung mga lumilipad, hindi sila mga ibon, kundi mga itim na nilalang na may pakpak. Yung mga aso naman, hindi sila mga aso, kundi mga aswang din. Uminit ng uminit ang suot kong medalyon. Napasigaw ako sa tindi ng init nun. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa gitna ng kaguluhan. Biglang lumiwanag ang medalyon ko. Sa nangyaring yon, naagaw nito ang pansin ng mga aswang. Isang aswang ang agad na sumugod at hinawakan ako. Huli na nang mapansin kong wala pala akong dalang armas. Pero yung aswang na lumapit sa akin, biglang umurong at parang napaso. Nakatayo lang ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Maya-maya pa ay may humawak sa balikat ko mula sa aking likod. Paglingon ko, nakita ko si Mang Roger. Bakit ka sumugod sa gera nang wala kang sandata? O eto, hawakan mo to! Inabot niya sa akin ang isang punyal. Maitim ang talim nito, parang obsidyan. Isang sandata na gawa sa isang uri ng bato na nabubuo mula sa tumigas na laba ng bulkan. Tara na! Laban na! Magkasabay kaming sumugod sa mga aswang. Ang bawat tamaan ng sandata ko, lahat sila namamatay. Nalulusaw hanggang sa maging abo. Si Mang Roger naman, parang sanay na sanay sa pakikipaglaban. Maliksi din ito at mabilis. Marami na kaming napatay, pero sobrang dami talaga ng mga aswang. Para bang hindi sila nauubos. Ilang sandali pa, nakaramdam na kami ng pagod. Bigla kong tila nakaramdam ng panghihina. Pero yung panghihina na yon, hindi nagtagal. Parang bigla akong lumakas nang marinig ko yung malalakas na sigawan ng mga tao. Lumabas sila para tumulong sa amin. Lahat sila may dalang iba't ibang mga sandata. Sumugod sila, sabay-sabay kaming lumaban. Patay kung patay. Ilang sandali pa, napansin namin na nabawasan na ang bilang ng mga aswang. Tapos yung iba, tumatakas na. Dehado na sila, pero hindi kami tumigil. Isang aswang ang nahuli ni Mang Roger. Nilapitan ko siya at hinawakan ang balikat niya. Dahil sa pagkakahawa ko sa kanya, biglang humina ang katawan niya. At sa harap namin, ang anyo niya naging tao. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala siya. Siya yung lalaking may-ari ng pasugalan. At yung ibang napatay namin na mga aswang, sila yung mga tao na nagsusugal. Mga sugarol na hindi na nakauwi. Nahawa ng hindi nila namamalayan at ginawang kasangkapan para sa masasamang hangarin ng lalaking yon. Bigla ko na lamang narinig ang boses ni Lolo Noah. Siya yung anak ng mga aswang na nilipol namin noon. Siya yung nakaligtas. Nagbalik siya para gumanti, para tapusin ang baryo na to. Pagkasabi nun, ay bigla siyang tumahimik. Yung mga tao naman ang nag-ingay. Sumigaw-sigaw sila. Patayin ko daw ang aswang, pero hindi ko kaya
Lalo na at naging anyong tao na ang itsura niya. Mabilis na inagaw sa akin ni Mang Roger ang punyal sa kamay ko at sa isang iglap, sinaksak niya ang lalaki sa mismong dibdib nito. Dumilat ang lalaki, umungol lang mahina, tapos ay nagsuka ng itim na dugo, tapos unti-unting nanlambot. Ilang saglit lang, tuluyan na siyang namatay. At doon, biglang tumahimik ang lahat. Yung kaninang ingay, parang biglang sabay-sabay na nawala, napalitan ng isang blankong katahimikan. Tapos na ba, Mang Roger? Oo, tapos na. Wala nang aswang ang babalik dito para magiganti. Matapos sabihin yun ni Mang Roger, ay nagsigawan ang mga tao. Tapos lahat silang mga nakaligtas ay sabay-sabay na umakyat ng burol. Pagdating namin doon, agad silang lumuhod at nanalangin ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Sila ang tunay na mga bayani para sa akin. Bumukas ang pinto ng simbahan. Agad naming ibinalita sa kanila ang nangyari. Tuwang-tuwa sila sa kanilang narinig. Samantala, nakita ko si Thirdy nakahawak sa kamay ng aming mama. Tahimik pero nakangiti. At simula ng gabing yon, bumalik na nga ang katahimikan sa buhay namin at sa baryo. Makalipas ang ilang araw, naging normal ulit ang lahat. May mga batang naglalaro na sa kalsada. May mga naglalaban na sa ilog nang walang kaba. At ang mga lalaki nag-aayos na ng mga nasirang bahay. Lumipas ang halos 3 taon. Natuto ako ng maraming bagay tungkol sa suot kong agimat at sa paggamit ng punyal na gawa sa obsidyan. Itinuro itong lahat ng naging asawa ni Mama. Walang iba kundi si Mang Roger. Sinanay niya ako kung paano gamitin ang mga ito at kung paano protektan ang sarili ko, ang aking mga mahal sa buhay at ang baryo namin laban sa mga panganib. Sa kwentong inyong napakinggan ay makikita na ang katotohanan ay paulit-ulit na nagbibigay ng babala ang Panginoong Diyos. Ngunit madalas ay binabaliwala lamang ito ng mga tao. Tulad na lamang ng nangyari sa panahon ni Noe. Binalaan noon ang sanlibutan sa darating na kapahamakan. Subalit pinili nila na huwag makinig at magpatuloy sa kanilang sariling landas. Dahil dito, sila'y napahamak. Ang kwento ng arko ay paalala na ang babala ng Panginoong Diyos ay hindi upang manakot, kundi upang magligtas. Kapag tayo'y nakikinig at sumusunod, inilalayo niya tayo sa kapahamakan. Kaya mahalagang bumalik tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.